Lola naman oh. Ako ito si Ryan. Nakalimutan mo na ba ang pinakapogi mong apo? Ewan ko nga ba kung bakit nagkakaganito ang lugar natin. Dati-rati, sobrang tahimik naman ng lugar na ito. Matanong ko lang po sa inyo, wala po ba kayong napapansin sa paligid? Yung bang parang may kakaiba? Hindi lang nag-iisa ang aswang sa lugar na ito. Marami sila. Kailangan ko silang matugis sa lalong madaling panahon. Disisayis anyos lang ako nang mamatay ang mga magulang ko. Isa sa nakatulong sa aking pag-aaral ay ang donasyon na binibigay sa akin ng mga tao dahil isa akong manggagamot sa amin. Nang tuluyan na akong nakapagtapos sa kolehiyo, ay umuwi ako sa probinsya ni Lola sa Aklan para magbakasyon. Ako nga po pala si Ryan at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Nang makarating ako sa probinsya, para ba akong nakaramdam na may mga matang nakatingin sa akin? Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tinawag ko si Lola Vina nang makita ko siyang nagwawali sa bakuran at may kausap itong lalaki. Patakbo akong lumapit sa kanya at niyakap siya. Lola Vina, kamusta na po kayo? Ayos lang naman ako. Teka, sino ka ba, iho? Lola naman oh. Ako ito si Ryan. Nakalimutan mo na ba ang pinakapogi mong apo? Apo, ikaw na ba talaga yan? Binatang binata ka na. Halos hindi na kita makilala dahil mas lalo kang pumogi. Ay, ikaw talaga. Bakit ba hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka pala dito? Pwede sana na ipaghanda kita ng masasarap na pagkain. Naku, wag na po kayong mag-abala pa. Kaya po hindi ko sinabi na darating ako para masurprise ko kayo. Tama na po yung pagwawalis, baka sumakit ang likuran nyo sa sobrang pagyuko dyan. Ay, sige, patapos na rin naman ako. Ay, nga pala, ito nga pala si Berting, yung kapitbahay natin. Berting, ito naman ang apo ko. Kaya narito itong si Berting dahil pinag-uusapan namin yung tungkol sa baboy niyang nawala kagabi. Hello po. Kamusta po? Maligayang pagdating sa lugar na ito, iho. Naparito lang ako para sana magtanong kay Aling Vina kung sakaling may nakita ba siyang tao na umaaligid sa bahay kagabi. Pangatlong baboy na ang ninakaw sa akin kagabi. Pasensya ka na, Berting ha. Maaga kasi ako natulog kagabi kaya hindi ko na napansin. Ay, isa pa. Kapag sasapit na ang dilim ay hindi na rin ako nalabas dahil natatakot na rin nga ako. Habang nag-uusap sina Lola at Mang Berting, may nakita akong isang itim na elementong babae na nakatingin sa akin. Hinayaan ko lang ito at kaagad ring nawala yon sa aking paningin. Ewan ko nga ba kung bakit nagkakaganito ang lugar natin. Dati-rati, sobrang tahimik naman ng lugar na ito. Ang mabuti pa, magtanong-tanong ka na lang dyan sa iba dahil aasikasuhin ko muna itong apo kong si Ryan ha. Ay, halika na sa loob at magluluto pa ako ng almusal natin. Sige po. Maunan na rin ako. Pasensya na sa abala, Aling Vina. Ay, kawawa naman yun si Berting. Halos araw-araw nagtatrabaho sa bukid para maipakain sa pamilya niya. Pero ayun, nanakawa ng baboy. Mawalang konsensya talaga yung mga magnanakaw na yun. Ay nako, hindi na sila naawa kay Berting. Baka po may utang si Mang Berting at hindi nakapagbayad. Kaya kinukuha ang mga alagang hayop niya. Hindi lang naman si Berting ang nawawala ng alagang hayop dito eh. Nung nakaraan yung isang kambing ko ay nawala. Saka marami pang nagreklamo na ninakawan din tulad nung manok, itik at kung ano-ano pa. Grabe naman po yan la. Nako, ito toong sinasabi ko. Siguro binibenta ng mga magnanakaw at saka pinagkakakitaan. Siguro nga po. Matanong ko lang po sa inyo.
wala po ba kayong napapansin sa paligid? Yung bang parang may kakaiba? Wala naman, iho. Bakit mo naman natanong? Alam niyo po ba, parang may kakaiba akong nararamdaman sa lugar na to eh. Para bang nabalot ng masasamang elemento ang lugar na to? Apo, pwede mo bang wag nang ipaalam na isa kang manggagamot? At ako'y natatakot para sa iyo. Dati-rati kasi may manggagamot na nakatira dito pero namatay. Ayon nga sa haka-haka, pinatay daw siya dahil masyadong nagmamagaling. Pero hindi rin naman kayang kalabanin yung mga masasamang elemento. Baka po mahina pa ang manggagamot na tinutukoy nyo. O di kaya baka baguhan pa lang po. Ay, ewan ko nga rin dun. Pero nung panahon na buhay pa yun, malaki ang naitutulong niya rito sa lugar. Lalo na sa mga taong nagkakasakit. Pero ngayon na namatay na siya, mas dumarami na ang nagkakasakit at kahit yung doktor nga hindi ito kayang malunasan. Ha? Oo, apo. Napakunot na lang ang aking noo dahil sa mga sinasabi ni Lola. Ang lolo ko ay isa ring manggagamot dati at si Mama ang nagmana niyon. Makalipas ang 1 linggo ng pananatili ko sa lugar, inutusan ako ni Lola na pumunta sa palengke. Nilakad ko lang dahil medyo malapit lang naman ang palengke sa bahay ni Lola. Habang naglalakad ako, may nakita akong isang babae na hirap sa pagbubuhat ng mga dala niya kaya nilapitan ko siya para tulungan. Miss, baka kailangan nyo ng tulong. Ako na po magbubuhat dyan sa mga dala mo. Mukhang nahihirapan ka na kasi. Tsaka, gusto mo ihatid na kita hanggang sa inyo? Talaga? Oo nga bigat. Pero okay lang ba sa'yo? Naku, maraming salamat naman kung ganon. Kaya lang, baka tagayin ako ng tatay mo eh. Tsaka nga pala, ako nga pala si Ryan. Ako naman si Rhea. Ngayon lang kita nakita dito saan ka ba nakatira? Kakauwi ko lang kasi dito sa Maynila. Nagbakasyon ako kay Lola Vina. Ikaw pala yung apo ni Aling Vina. Yung palagi niyang kinukwento sa akin. Oo, tama nga siya, no? Pogi ka nga. Huwag mo na po akong bulahin. Nahihiya ako eh. Kaya mo pang buhatin yan? Oo naman. Kahit pati ikaw buhatin ko. Kayang-kaya ko. Abang, yabang Hindi naman sa pagmamayabang. Sadyang malakas lang ako. Ano ba tong dala mo? Bakit parang basa pa ang laman nito? Yan ba? In-order kasi ni Nana yan sa palengke na 10 kilo ng baboy. May ginagawa kasi siya sa bahay kaya ako na lang yung inutusan niyang kumuha. Ganun ba? Sa susunod, kapag may papakuha ang nanay mo na ganito kadami, sabihin mo lang ako para naman hindi ka mahirapan. Hindi kasi bagay sa ganda mo ang magbuhat ng ganito. Bolero ka rin pala, no? Bakit ka may pasa sa pisngi at baraso? Na paano yan? Ha? Hindi, wala. Nauntog lang to. Ramdam ko na nailang si Rhea dahil pinuna ko ang mga pasa niya. Kaya iniba ko na lang ang usapan. Totoo ba ang kumakalat na chismis dito na palaging may nawawalang mga hayop? Oo. Ang totoo niyan, halos gabi-gabi may nawawalang alagang hayop yung mga tao dito. Kaya nga si Nanay halos hindi na yun natutulog sa pagbabantay dun sa alaga naming kalabaw Yung kapitan nga dito, halos mabaliw na dahil sa pangyayari. Kahit magdamag pa silang nagluronda ng mga tanod, ganun pa rin. Siguro magaling yung magnanakaw, kaya hindi siya nauhuli. Yun nga din yung sabi nila Dagdag pa sa problema ng bayan na to, yung mga taong nagkakasakit sa hindi malamang dahilan. Yun nga, nauubos na yung pondo ng bayan sa pagtulong sa kanila, pero imbes na gumaling, lumalala pa nga. Nakakalungkot naman yun. Tsaka, para na rin sa kaalaman mo, may mga bata rin nawawala dito sa amin. Bakit daw? Kung gayon, parang sinumpa ang lugar na to. Ang hirap naman palang tumira dito Kaya nga Maya-maya pa ay nakarating na kami sa bahay ni Rhea. Malaki na kubo lang ang kanilang bahay, pero sobrang linis at maraming bulaklak. May nakita akong nakapamewang na babae sa may pintuan
at mukhang galit siya nang makita niya ako. Bakit naman ang tagal mong babae ka? Nakikipaglandian ka pa? Ha? Di ba sabi ko sa'yo, bilisan mo at lulutuin ko yan. Na-delay po kasi yung pagkatay nila sa baboy kaya natagalan ho ako. Tsaka na sobrang bigat rin po kasi. Buti na lang at tinulungan ako ni Ryan sa pagdadala nito. At sino ka namang lalaki ka? Anong intensyon mo sa anak ko? Bakit mo nilalapitan? Ako po si Ryan. Apo ni Lola Vina. Gusto ko lang po na makipagkaibigan kay Rhea. Naku! Ikaw, layu-layuan mo tong anak ko, ha? Nay, mabait naman po si Ryan. Sa katunayan nga po siya lang yung naglakas loob na ihatid ako dito sa atin eh. Yung ibang kalalakihan dyan halos ayaw nang lumapit sa akin. Dahil natatakot sila na baka ipahiya mo sila. Bakit? Mag-aasawa ka na ba, Rhea? Hoy, sige na. Ipasok mo yung mga baboy sa loob. Bilisan mo, mamaya tayo mag-usap. Hindi na nakaimik si Rhea at sinunod na lang ang utos ng nanay niya. Nang naiwan na kami ni Rhea, isang nakamamatay na tingin ang ipinukol sa akin ng ina nito. Layuan mo ang anak ko. Niintindihan mo? Opo. Pasensya na po. Kaagad niya akong tinalikuran kaya bumalik ako sa palengke para mamili. Pagkatapos ay nagmamadali akong umuwi. Nang makarating ako sa bahay, nabutan ko si Mang Berting at Lola na nag-uusap. Humahagulgol sa iyak si Mang Berting. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa anak ko. Hindi ko rin siya kayang ipagamot sa mamahalin na ospital. Hindi naman lumalabas ng bahay ang anak mo, ah. Bakit pa siya nagkakasakit? Hindi ko rin alam. Ano lang gagawin ko, Aling Vina? Paano kung mamatay rin siya? Gaya ng ibang nagkasakit dito sa atin. Mawalang galang na ho, Mang Berting. Pero, maaari ko po bang makita ang anak nyo? Baka lang po may maitulong ako sa kanya. Ryan, napagsabihan na kita. Gusto ko lang pong makita ang bata para malaman ang kalagayan niya. Gusto ko pong makatulong sa mga tao dito. Sige, Ryan. Sumama ka sa akin sa bahay. Kinuha ko ang mga gamit ko at kagad akong sumunod kay Mang Berting papunta sa bahay nila. Sumunod din naman si Lola. Nang papalapit na kami sa bahay ni Mang Berting, biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Pinuntahan ko agad ang anak nito at may nakita akong anino sa tabi ng bata. Ramdam ko na ang lalakas nila pero alam ko sa aking sarili na kaya ko silang palayasin. Tinawas ko ang anak ni Mang Berting. Pagkatapos, tinalian ko siya ng puting maliit na tela sa tiyan at may dinikit ako doon na anting-anting para hindi na nila magambala ang bata. Pinahiran ko ang bata ng langis ko at ibinigay ang isang kwintas ko sa kanya na may krus. Mga itim at masasamang elemento ang dahilan kung bakit siya nagkakasakit. At sigurado ako na dahil rin sa kanila kung bakit maraming nagkakasakit sa lugar na ito. Ano ba ang sakit ng anak ko, Ryan? Ginagambala siya ng mga masasamang elemento. Ang mga elementong yun ay nakatira sa likod ng bahay ninyo, sa may malaking puno. Ano? Opo, marami sila sa lugar na ito. Huwag po kayong mag-alala dahil napalayas ko na sila at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mailigtas sa mga taong ginagambala nila. Hindi na rin nila malalapitan o masasaktan ng anak ninyo hanggat nasa kanya ang anting-anting at kwintas kong ibinigay. Sigurado ka bang gagaling na ang anak ko? Sigurado po ako, Mang Berting. Magtiwala po kayo sa akin. Maraming salamat naman kung ganoon. Aling Vina, mabuti na lang at dumating ang apo nyo rito. Meron na tayong manggagamot sa lugar na ito. Kung ako lang ang masusunod, ayokong may makaalam na manggagamot itong apo ko. Gusto ko namang mamuhay siya ng normal. Gusto ko po itong ginagawa ko at masaya ako sa tuwing may napapagaling at natutulungan akong tao. Sige, susuportahan kita kung gusto mo talagang tulungan ang lugar na to
Pero mag-iingat ka palagi, iho. Huwag na huwag kang magtitiwala sa mga taong hindi mo ganong kilala. Opo. Bago kami umalis ng bahay ni Mang Berting, nag-iwan ako ng kaunting langis para ipahid sa kanyang anak. Pinuntahan ko rin ang malaking kahoy na tirahan ng mga masasamang elemento at sinabuyan ng holy water yon. Tinalian ko pa ng isang puting tela ang puno para manatiling nakakulong doon ang mga itim na elemento. Pagkatapos ay umuwi na kami ni Lola sa bahay. Oh, natagalan ka yata sa palengke kanina. Di na kita natanong kanina dahil nagmamadali tayong pumunta sa bahay ni Berting. Opo, kasi may nakilala akong babae doon. Naawa rin naman ako sa kanya dahil ang bigat ng mga dala niya. Kaya hinatid ko siya sa bahay nila. Ah, yung anak ni Maricar. Hindi ka ba inaway ng nanay niya nung makita ka? Nagtatalak po, pero hinayaan ko na lang. Ay, nakoy, salbahe talaga ang babaeng yan. Nakoy, kawawa nga yan si Rhea sa nanay niya. Palibhasa, hindi niya tunay na anak, kaya palagi niyang pinapahirapan. Ibig niyo pong sabihin, ampun po si Rhea? Oo, anak si Rhea ng kapatid na babae ni Maricar. Pero, nang isinilang niya si Rhea, namatay. Palagi niyang sinasaktan si Rhea. Minsan nga, halos patayin na ni Maricar yung batang yan. Kawawa naman. Kaya pala may mga pasasya. Dahil sinasaktan siya ng nanay niya. Nakaramdam ako ng awa kay Rhea dahil sa mga nalaman ko. Makalipas ng ilang araw, muli kaming nagkita ni Rhea sa palengke. Sinadya ko talaga siyang hintayin ng araw na yon. Nang makita niya ako, ay kaagad siyang umiwas sa akin. Napansin ko ang mukha niya na para bang namumutla siya. Sandali lang, Rhea. Kausapin mo ako. Pwede ba? Layuan mo nga ako. Mga galit na naman sa akin si nanay eh. Pag nakita niyang magkasama tayo, sasaktan niya na naman ako. Wala naman tayong ginagawang masama. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo eh. Ayaw nga ni nanay na may lalaking lumalapit sa akin. Isa pa, masama ang pakiramdam ko kaya kailangan ko nung umalis. Na paano ka ba? Ano bang nararamdaman mo? Pabayaan mo na nga ako. Aray ko. Ang sakit ng tiyan ko. Na paano bang tiyan mo? Magagalit sa akin si nanay pag hindi ako nakauwi kaagad. Ang sabi niya sa akin, mawala rin tong sakit ng tiyan ko kaya tinitiis ko na lang. Hayaan mo siya kung magalit. Ako na ang bahala sa'yo. Kailan pa ba sumasakit yung tiyan mo? Kahapon pa to eh. Sumama ka muna sa akin sa bahay at gagamutin kita. Ano? Marunong kang manggamot? Basta, halika. Sumakay kami ni Rhea sa tricycle para maging mabilis ang pagdating namin sa bahay. Gulat na gulat si Lola Vina nang makita niya ito. Anong nangyari, Apo? Bakit kasama mo si Rhea? Sumasakit daw po kasi ang tiyan niya. Kaya ako siya dinala dito para magamot ko siya. Kuhanin ko lang po ang gamit ko sa kwarto. Ayos ka lang ba, Iha? Parang hindi ko na kaya, Aling Vina. Sumasakit po talaga yung tiyan ko. Sobrang sakit po. Parang may gumagalaw sa tiyan ko. Ay, Diyos ko. Ay, baka ginagambala ka rin yata ng itim na elemento. Parang hawa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Parang mamamatay po ako sa sakit. Ryan, bilisan mo dyan. Nanghihina na si Rhea. Ito na. Mahiga ka na para magamot na kita kaagad. Sumunod naman si Rhea sa sinabi ko. Itinaas ko ang damit niya at halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. May gumagalaw nga sa kanyang tiyan. Hindi ko alam kung ano yun, pero isa lang ang nasa isip ko. Nakakain si Rhea ng hindi kaaya-ayang pagkain at gusto nila itong gawin. Ginawa ko ang aking makakaya hanggang sa maluwa niya ang kanyang nakain. Sa awa ng Diyos, napagtagumpayan ko na iligtas si Rhea. Sinindihan ko ang kandila at hinayaan na tumulo at nalusaw ang kandila sa tubig. Kinabahan ako dahil sa nakita ko.
Natatakot akong sabihin kay Rhea dahil baka hindi siya maniwala sa akin. Isang porma ng babae ang nakita ko doon. Kamusta na ang pakiramdam mo, Iha? Sumasakit pa ba ang tiyan mo? Hindi na ho. Mabuti na lang at naluwa ko po yung mga yan. Hindi ko nga alam kung ano yung mga yan tsaka kung paano ko yan nakain. Ay, mabuti na lang at nagkita kayo ng apo ko dahil kung hindi, baka napano ka na. Kaya nga ho Ano bang nangyari sa akin? Ryan, ano ba nangyari sa akin? Ba't sumakit yung tiyan ko ng ganun? Ewan ko kung maniniwala ka sa akin. Pero may aswang na gustong mayanggaw ka. Pinakain ka nila ng parte ng katawan ng tao. Kaya sumasakit ang tiyan mo. Ano? Imposible naman na hindi ko alam kung may nagpakain sa akin ng parte ng katawan ng tao. Tsaka, luto lang ni nanay ang kinakain ko. Hindi mo talaga malalaman yan. Dahil ginagawa nila itong espesyal para hindi mahalata. Kilala mo ba kung sinong nagtangkang yumanggaw sa akin? Isang babae na mahaba ang buhok. Yun lang ang nakita ko. At gusto kanyang mayanggaw para maging isa ka sa kanila. Sino kaya yun? Lahat naman ng mga babae dito sa lugar puro mahaba ang buhok Kailangan nating malaman yon sa lalong madaling panahon. Pero hindi kaya ang nanay mo ang may pakana nito? Kasi hindi ka naman lumalabas sa bahay niyo Ikaw na mismo ang nagsabi na nakakulong ka lang sa bahay niyo. At ang kinakain mo ay yung niluluto ng nanay mo. Hindi aswang ang nanay ko. Tsaka, manggagamot ka ba talaga? Parang sinisiraan mo lang yung nanay ko dahil galit siya sa'yo. Kumalma ka, Iha, ha? Ang sinasabi lang naman ni Ryan na baka may kinalaman ang nanay mo sa nangyayari sa'yo. Magaling na manggagamot ang mga magulang ni Ryan at minana nito ang kagalingan nila. Gusto ka lang namang matulungan itong apo ko dahil magkaibigan kayo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, okay lang. Pero kapag binigyan ka ulit ng nanay mo ng pagkain, subukan mong pigaan ng kalamansi para makita mo kung tunay bang pagkain ang pinapakain niya sa'yo. Nagpapasalamat ako dahil ginamot mo yung pananakit ng tiyan ko. Pero hindi ko matatanggap na pinaparatangan mong aswang yung nanay ko. Sige, alis na ho ako. Padabog na umalis si Rhea, kaya hinayaan na lang namin siya ni Lola Vina. Isang gabi, naisipan kong lumabas para magpahangin sa bakuran ng bahay ni Lola. Ilang minuto pa lang akong nakaupo doon nang may marinig akong malakas na pagaspas mula sa mga kakahuyan. Mabilis kong pinuntahan ang kakahuyan at napatigil ako sa aking nakita. Isang babaeng aswang ang nakita ko. Mahaba ang kanyang kuko, mapupula ang mga mata at may kinakain itong baboy. Puno ng dugo ng baboy ang buong mukha niya. Kung hindi ako nagkakamali, ang baboy na to ay ang alagang hayop ni Mang Berting. Bigla ring dumating si Mang Berting at may dala itong mahabang itak. Bakit niya kinakain ang baboy ng hilaw? Aswang ba yan? Sa tingin ko, mga aswang ang kumukuha ng alagang baboy mo, Mang Berting. Ang mabuti pa, dito ka lang. At haharapin ko ang aswang na yan. Akin na rin ang itak mo. Nasa gayon ay mataga ko siya kapag lumapit sa akin. Sasamahan kitang labanan ng aswang na yan. Sigurado po ba kayo? Oo. Kailangan niyang managot dahil sa pagnanakaw niya sa alagang baboy ko. Dahan-dahan kaming lumapit sa aswang. Mukhang gutom na gutom ang aswang dahil hindi niya man lang kami napansin. Nang makalapit na kami sa kanya, tinaga ni Berting ang isang pakpak nito kaya napaungol ang aswang sa sakit. Ang buong akala namin ay lalaban ang aswang pero mabilis itong nagpalit ng anyo bilang aso at tumakbong papalayo sa amin. Habulin natin siya! Wag na. Tama nang naparusahan siya. Dahil sa ginawa niya, bibigyan muna natin siya ng pagkakataon para tumigil sa ginagawa niya. Kapag nagpatuloy pa rin ito, sa susunod na magkita kami, ay papatayin ko na siya. Hindi ko akalain na may aswang sa lugar na to. Sino kaya ang aswang na yon? Hindi ko rin po alam. Ang mabuti pa, sumama po kayo sa akin sa bahay at magkape tayo. Kailangan rin ni Lola na malaman ito. Sige. Siya nga pala,
Bakit gising pa po kayo sa gantong oras, Mang Berting? Alam ko na babalikan talaga ng mga magnanakaw ang mga alaga kong hayop. Kaya hindi ako natulog. Hindi ko napansin kung paano nakuha ng aswang ang baboy ko sa kulungan nito. Nakarinig na lang ako ng lagaspas doon sa kakahuyan. Kaya ako pumunta roon. Ako nga rin eh. Gusto ko lang sana magpahangin. Pero may narinig rin ako lagaspas. Kaya ako nagpunta roon. Hindi ko inaasahan na may makikita akong aswang doon. Tama ba ang narinig ko? May nakita kayong aswang? La, bakit gising ka pa? Nagising lang ako at sinilip kita sa kwarto mo pero wala ka doon. Akala ko naman kung saan ka na naman nagsususuot eh. Nagkita kami ni Mang Berting sa kakahuyan. Hindi pala mga taong kumukuha sa alagang baboy niya, kundi mga aswang. Kitang-kita ko mismo na kinain niya ang baboy. May kutob ka ba kung sino ang aswang, Berting? Wala nga po eh. Kung sakali man na makilala ko ang aswang na yon, ako mismo ang papatay sa kanya. Lintik na yon. Naubos sa mga alaga kong baboy dahil sa kanya. Hindi kaya alam na ng aswang ngayon na may nakakakilala sa kanya kaya siya naghahasik ng lagim? Ano po ang ibig niyong sabihin? Tumingin ako kay Lola at umiling sa kanya para hindi niya sabihin kay Mang Berting ang tungkol sa nangyari kay Rhea. Ay, wala. Alam niyo, ang mabuti pa, ubusin niyo na yung mga kape ninyo at matulog na. Bukas mag-report ka kay Kapitan Marco, ha? Nang sa ganon, magawan niya ng paraan niyang aswang na yan. Opo, gagawin ko talaga yon. Sige Ryan, mauna na ako. Mag-iingat po kayo, Mang Berting. Apo, bakit hindi mo binanggit kay Berting yung nangyari kay Rhea? Masama pa po ang loob sa akin ni Rhea. At ayaw ko nang dagdagan yun. Tsaka, hindi pa naman ako nakakasigurado kung nanay nga talaga ni Rhea ang nagyanggaw sa kanya. Yung nakita niyong aswang kanina, sa tingin mo ba si Maricar yun? Hindi ko rin po alam. Basta isang babaeng aswang ang nakita ko kanina. Apo. Nabalitaan ko nga pala sa barangay kanina na may nawawala na namang bata. Hindi kaya mga aswang rin ang kumukuha sa kanila? Yun nga ang gusto kong alamin kung aswang ba talaga ang pumaperwisyo sa lugar na ito o ang mga itim na elemento. Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, ramdam ko na nabalot ng masasamang nilalang ang lugar na ito. Sinisigurado ko na bago ako bumalik ng Maynila, isasayos ko ang lugar na ito. Tutulong ako hanggat kaya ko para sa kinabukasan ng mga kabataan dito. Ay sigit, bukas na bukas pupunta tayo sa barangay ha, dahil may emergency meeting daw. At para malaman na rin natin kung anong aksyon ba ang gagawin ni Kapitan para matugis yung aswang na yan. Sige po, La. Kinaumagahan ay magkasama nga kami ni Lola na pumunta sa barangay. Marami na rin ang mga tao doon. Nandun si Aling Maricar at Rhea. Nang makita ako ni Aling Maricar, padabog siyang lumakad papalapit sa akin. Halatang galit na galit. Hoy, lalaki! Ano ba itong pinapasok mo sa isip ng anak ko, ha? Alam mo bang hindi na nakakatulog ng maayos si Rhea dahil sa mga sinabi mo sa kanya? Hoy, Karen! Wag na wag mong sisigawan ng apo ko sa harap ng maraming tao, ha? Napakasalbahe mo talagang babae ka. Bakit niya kasi sinasabihan si Rhea na may gustong manghiyanggaw sa kanya? Eh, totoo naman yon. Kaya sumakit ang tiyan ng anak mo dahil may nakain yan. Tama na po. Masyadong nakukuha na natin ng atensyon ng mga tao. May hiya ka pa palang lalaki ka. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na layuan mo ang anak ko? Nay, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo namang ipahiya si Ryan. Kinakampihan mo pa talaga ang lalaking yan? Humanda ka sa akin mamaya sa bahay, ha? Aling Maricar, bakit ho kayo nagsisisigaw dyan? Magsisimula na ho ang meeting. Mamaya magagalit na naman si Papa sa inyo dahil nag-iiskandalo na naman kayo. Eto kasing kaibigan mong si Rhea. Napakatigas ng ulo. Ang hilig-hilig makipagkaibigan sa mga lalaki, palibhasa kasi. Mana sa nanay niyang malandi. Kalma lang ho, kakausapin ko ho si Rhea. Pinapatawag nga ho pala kayo ni Papa. Inirapan ako ni Aling Maricar bago umalis. Ayos ka lang ba, Rhea? Ayos lang ako. Maraming salamat nga pala ha.
Hindi, walang anuman. Syempre kaibigan kita, no? Yung nanay mo talaga hindi man lang makapagpigil sa galit. Palibasa, hindi ka tunay na anak kaya ka ginaganyan. Sanay naman ako dyan kay nanay eh. Ay nako, ang bait mo talaga. Minsan, labanan mo rin kasi para madala. O edi, mas lalo lang niyang sasaktan itong si Rhea pag lumaban siya. Pasensya ka na, Rhea. Dahil sa akin, nasampal ka pa ng nanay mo. Bago ka dito sa amin? Oo, nagbabakasyon lang ako dito. Ay, apo ko nga pala. Si Ryan. Itong si Rena, anak yan ni Kapitan. Mabait din yan at matulungin. Hi! Nice to meet you, Ryan. Oh, Shat, maiwan ko na muna kayo. Mag-usap lang kayo dyan, ha? Ako rin kailangan ko nang umalis para puntahan si Papa. Sige. Kaagad na umalis si Rena. Paalis na rin sana si Rhea pero pinigil ko ito. Sinabi mo ba sa nanay mo ang lahat ng mga nalaman mo? Hindi. Ang sinabi ko lang na may gustong mangyanggaw sa akin. Marami ka pa rin pasa hanggang ngayon. Mukhang hindi napapagod ng nanay mo sa pananakit niya sa'yo. Hayaan mo na. Hindi rin naman niya magagawang patayin ako eh. At saka nga pala bukas, may kukunin na naman akong 10 kilo ng baboy sa palengke. Baka pwede ka bukas. Samahan mo ko. Paano kung bugbugin ka na naman ni Aling Maricar? Kapag nalaman niya magkasama na naman tayo. Ay naku, sanay na ako sa lahat ng yan, Ryan. May gusto lang akong malaman eh. At kailangan ko ang tulong mo para masagot na ang lahat ng katanungan ko. Nagdududa ka ba sa kakayahan ko bilang isang manggagamot? Hindi. Napagaling mo nga ako sa pananakit ng tiyan ko eh. Kaya alam ko na magaling ka. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Mang Berting ng malakas. Kapitan! Gawan ninyo naman ng paraan kung paano mahuhuling aswang dito sa amin. Kagabi, may nakita akong aswang na kinakain ng natitirang alaga kong baboy. Sigurado ka ba na nakita mo talaga ang aswang? Baka gawa-gawa mo lang yan para may bagong pag-usapan na naman dito sa lugar natin. Itanong nyo pa po sa apo ni Aling Vina. Magkasama kami kagabi na makita namin ang aswang. Kinakain niya ang baboy ng hilaw. Kung gusto niyo talaga ng ebidensya, nandoon pa rin sa gitna ng kakahuyan ang natitirang katawan ng baboy. Hindi naman kapani-paniwala yung sinasabi mo, Berting. Kaya nga, Mang Berting, baka kung mga elemento yung nakita niyo, maniniwala pa kami. Pero kung aswang, magdududa yata ako dun. Hindi lang gumagawa ng kwento si Mang Berting. Totoong nakita naming dalawa, ang babaeng aswang na kinakain ng baboy. At sino ka naman? Apo ho siya ni Aling Vina, Papa. Yan, ang nagpapanggap na manggagamot sa atin. Dapat siya nga palisin dito eh. Ang gulo-gulo na nga ng lugar natin, dumadagdag pa yung sinungaling na yan. Sino ka para palayasin ang apo ko? May sarili kaming lupa dito ha, kaya wala kang karapatang palayasin siya. Huwag na kayo mag-away. Kung tunay nga siyang manggagamot, hindi ba ganda yun para hindi na natin kailangan lumuwas para magpatawas sa malayo? Nang dahil sa tulong ni Ryan, ay gumaling ang anak ko na babae na ginagambala ng itim na elemento. Kung gayon, magpapasalamat ako sa iyo, iho, dahil sa kabutihan na ginawa mo para sa anak ni Berting. Walang anuman ho. Bilang isang manggagamot, obligasyon ko po na tumulong sa kapwa ko. Bigla kong naramdaman na nabasa ang aking bulsa. Tumalikod ako para tingnan ang langis na dinala ko kanina. At kumukulo iyon. Ibig sabihin, nandito lang ang aswang sa barangay. Sinulyapan ko ang lahat ng kababaihan. Lahat sila mahaba nga ang mga buhok. Kaya nahihirapan akong kilalanin kung sino ang aswang sa kanila. Nagulat ako nang may nagsalita sa likuran ko. Kaya mabilis kong binalik sa bulsa ko ang aking langis. Tapos na ang meeting, hindi ka pa ba uuwi? Magkasama kasi kami ni Lola, kaya hihintayin ko pa po siya. Nakipag-usap pa siya kay Kapitan eh. Kung totoo nga na napagaling mo ang anak ni Berting, humahanga ako sa'yo. Alam mo, parang hindi rin ako maniwala sa sinabi ni Rhea na alam mong muntik na siyang nayanggaw. Pero mukhang totoong manggagamot ka, kaya nagpapasalamat ako sa'yo sa ginawa mo para sa anak ko. Ano po? Ano po ang dahilan at
bigla kayong naging mabait sa akin? Kasi akala ko nagbibiro lang si Rhea sa sinabi niya sa akin tungkol sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na kinausap na kita. Pwede mo nang ligawan ang anak ko. Hindi pa rin kita gusto para sa kanya. Hindi naman ako nanliligaw kay Rhea. Gusto ko lang na maging kaibigan niya. Pinoprotektahan ko lang si Rhea sa mga lalaki. Naintindihan ko po kayo. Maricar, bakit nilapitan mo na naman ang apo ko? May sinabi lang ako sa apo mo, huwag kang kontrabida. Kung may kontrabida man dito, ikaw yon. Pwede ba lubayan mo nga ang apo ko? La, nagpasalamat lang sa akin si Aling Maricar sa ginawa ko para kay Rhea. Marunong ka rin palang magpasalamat, ano? Kanina lang hindi ka naniniwalang manggagamot itong apo ko at gusto mo pang palayasin sa lugar na to. Hay naku, ayoko sa'yo, matanda ka. Halatang naiinis si Aling Maricar kay Lola kaya patabog itong tumalikod sa amin. Sinabi ko kay Lola ang tungkol sa langis na hanggang ngayon ay kumukulo pa rin. Kung gano'n, nandito lang ang aswang sa paligid. Sino kaya dito sa kanila? Yan dami-daming tao naman dito. Yan nga po eh. Halos lahat pa ng mga babae. Pare-parehong mahaba ang buhok. Hayaan mo muna. Mahuhuli mo rin ang aswang na yan. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo ng merienda na dala ni Kapitan. Nagpaluto raw siya para ipakain sa mga taong a-attend ng meeting ngayon eh. Ryan, ito yung merienda mo, pansit yan. Binili ni Papa sa labasan kaninang umaga. Naggabala ka pang hatiran ako dito. Maraming salamat ha. Ito naman po sa inyo, Aling Vina. Salamat nga po pala sa suporta nyo at tiwala na binibigay nyo kay Papa. Tutulong po ako sa paghahanap sa aswang para muling matahimik ang lugar natin. Ay, ang bait mo talaga, Rina. Nakita ko si Rhea na kumakain mag-isa kaya lumapit ako sa kanya. Okay lang ba kung sasamahan kita dito? Oo. May kukwento sana ako sa'yo eh. May langis akong dala at hindi tumitigil sa pagkulo simula kanina. Bakit mo ba sinasabi sa akin yan? Gusto mo bang sabihin sa akin na kaya yan kumukulo dahil nandito yung nanay ko na aswang? Hindi naman sa ganun. Pasensya ka na sa sinabi ko nung nakaraan. Alam ko na mali ako doon dahil pinagbintangan ko ang nanay mo. Kung may pruweba ka sana, di maniniwala ako sa'yo, sige. Kaya nga ako magpapasama sa'yo bukas para malaman ko kung totoo nga yung sinabi mo sa akin. Aray, ang sweet niyo namang mag-usap. May relasyon ba kayong dalawa? Sakit ng sugat kong hinampas mo. Ha? May sugat ka? Patingin nga. Ano ba? Tumigil ka nga, Rina. Na paano ang likuran mo? Bakit ka nagkasugat? Wala to. Patingin nga. Walang pagdadalawang isip na itinaas ko ang damit ni Rhea. Napaatras ako nang makita ko ang malaki at mahabang hiwa sa kanyang likuran. Parang hindi ako makakilos sa kinatatayuan ko nang makita yon. Nagtakutob ako nang maalala ko ang aswang na pinutulan ni Mang Berting ng pakpak kagabi. Itinulak ako ni Rhea at inayos niya ang kanyang damit. Ano ba ginagawa mo, Ryan? Sabihin mo sa akin, bakit ka nagkasugat? Wala ka nang pakialam doon, okay? Baka ma-infection yan, Bes. Ginamot mo na ba yan? Si Aling Maricar na naman na may gawa niyan, no? Pwede bang huwag na kayong magtanong tungkol sa sugat ko? Bakit ka umiiwas sa simpleng tanong? Kung sasagutin mo lang din naman ang totoo, hindi ba? Gusto ko lang malaman kung bakit ka nagkaroon ng sugat sa likod. Mauna na ako sa inyo. Tumakbo si Rhea palayo sa amin kaya mabilis ko siyang hinabol. Tinawag ko siya ng ilang beses at tumigil naman ito. Kaming dalawa na lang ang naroroon kaya tiningnan ko ang aking langis kung kumukulo pa rin. Pero laking pasasalamat ko na hindi ito kumukulo. Ibig sabihin, hindi aswang si Rhea. Nagkamali lang ako ng akala. Bakit ka ba umiiwas? Ano bang kinakatakot mo? Hindi mo alam kung paano magalit si nanay. Hindi mo alam kung paano niya ako pinaparusahan. Nakita niya kanina ang ginawang pagtaas sa damit ko kaya paniguradong bugbog sarado na naman ako. Ang mas nakakatakot pa kung puputulan niya na ako ng kamay. Lumayas ka na lang kasi sa poder niya. Saan naman ako pupunta?
Kaya ako nagkasugat, Ryan, dahil sa sobrang galit niya sa akin. Minamaltrato ka ng nanay mo eh. Iwan mo na siya, Rhea. Kung ganyan lang din naman ang ginagawa niya sa'yo. Mahal ko yung nanay ko. At hindi ko siya kayang iwan. Sa kabila ng ginawa niya sa'yo, mahal mo pa rin siya? Oo. Dahil siya ang nagpalaki sa akin. Basta, kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Hindi na umimik pa si Rhea at kaagad din umalis. Umuwi na rin kami ni Lola sa bahay. Nang magdilim na, ay sinara na namin ang mga bintana. Nagsaboy rin ako ng asin at bawang sa pintuan namin. Nagdikdik talaga ako para gamitin yon sa aswang kung sakaling pumarito sila sa bahay. Hating gabi nang magising ako sa malakas na alulong ng aso sa labas ng bahay namin. Matapang akong lumabas at hindi ko inaasahan na may sumugod sa akin na kung ano. Hinampas niya ako ng kanyang pakpak, kaya natumba ako sa lupa. Nakaabang na pala siya sa akin bago pa ako makalabas. Hinanda ko ang aking sarili sa muli niyang pagsugod sa akin. Dumukot ako ng bawang at asin sa bulsa ko at sinabuyan siya. Isang lalaking aswang naman ito. Mahaba ang kanyang kuko, hubot-hubad at may malaking pakpak. Namumula at nanlilisik ang mga mata nito. Talaga bang matapang ka, aswang? Gusto mo bang masubukan ang kakayahan ko? Apo! Apo, may aswang! Apo! Muli kong sinabuyan ng bawang at asin ang lalaking aswang tsaka pinuntahan si Lola. Nasaan ang aswang? Nasa bintana siya. Nakatingin siya sa akin na po. Apo, bilisan mo, ako'y natatakot na. Huwag po kayo matakot. Nandito lang po ako. Hindi ko kayo pababayaan. Kahit ilang pa ang aswang na yan, ay kaya ko silang patumbayin at patayin. Nandyan lang sa bintana. Mahaba yung buhok niya. Ayoko makita ang itsura niya. Nakakatakot talaga. May narinig akong pagaspas papalayo sa bahay kaya alam ko na umalis na ang aswang. May lalaking aswang ako nakita sa labas kanina. Sinugot pa nga niya ako eh. Ibig sabihin, hindi lang nag-iisa ang aswang sa lugar na ito. Marami sila. Kailangan ko silang matugis sa lalong madaling panahon para wala na silang mabiktimang mga tao o hayop. Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Nagsisilabasan na sila dahil alam nilang manggagamot ka. Sigurado akong gusto ka nilang patayin. Hindi nila ako mapapatay. Nasa akin ang anting-anting ni nanay na panlaban sa mga masasamang nilalang. Kailangan ko ng suot yun. Para kahit anong oras na gusto nila ako sugurin, mapoprotektahan ako ng anting-anting na yun. Hindi madali ang pagpaslang ng mga aswang, lalo na kapag wala kang sandata, apo. Ay, masyahali ka dito at ibibigay ko sa'yo yung punyal na pagmamayari pa ng lolo mo noon. Yun ang ginagamit niya sa tuwing tutugi siya ng aswang. Sige po. Narinig namin ang boses ni Mang Berting mula sa labas ng pinto na tumatawag sa amin. Kagad namin siyang pinagbuksan at hingal na hingal pa ito. Berting, anong nangyari? Sinalakay rin ba kayo ng aswang? Hindi. May nagbalita sa akin na may tinutugis sa mga aswang doon sa bayan. Kailangan nila ang tulong mo, Ryan. Alam ba ito ni na Kapitan? Hindi ko rin alam kung naroon na si Kapitan. Halika na, Mang Berting. Kailangan natin pumunta sa bayan para matulungan sila. La, dito ka lang. Kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Dahil baka bumalik ang mga aswang dito. Eh sige, mag-ingat kayo. Dadalhin mo ba ang punyal? Opo, kailangan ko po yun. Kailangan ko yun sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nandito na rin ang iba kong gamit para mapatay sila. Umalis na tayo! Bilis! Mabilis kaming tumakbo papunta sa bayan. Nang makarating kami doon, nakita ko si Kapitan at ang anak nito. Isang bahay ang sinusunog nila at nahuli na rin nila ang aswang. Nakatali ang aswang sa may pintuan habang unti-unting tinutupok ng apoy ang kanilang bahay. Isang lalaki at babaeng aswang ang nakatali. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang mga aswang na pumunta sa bahay kanina lang. Nandun din si Aling Maricar at Rhea.
Papunta na dito sa atin ang iba pang mga aswang. Maghanda na kayo! Pa, umalis na lang kayo. Mukhang marami silang paparating eh. Ipaglalaban ko ang lugar natin. Hindi ko hayaan na manalo sila kaysa sa atin. Nandito kami para tulungan kang puksay ng mga aswang, Kapitan. Nang dahil sa kanila, ay naperwisyo ang pangkabuhayan ko at ang lugar natin. Wala tayong dapat ipag-alala. Dahil kaya nating labanan ng mga aswang. Lalo na't nandito si Ryan. Sa di kalayuan, may narinig kaming pumapagas pa sa gitna ng kagubatan. Pinuntahan ko agad yon at ramdam kong sumunod din sila Kapitan sa akin at tama ang hinala ko. May mga aswang akong nakikita. Naghahanda sila para sugurin ako. Kaya hinawakan ko ng mahigpit ang aking punyal. Ang kabilang kamay ko naman ay may hawak na bawang at asin. Sabay-sabay silang sumugod sa akin at umilag ako nang sa ganon ay hindi ako matamaan ng mga matutulis nilang kuko at pakpak. Nahuli ko ang isang aswang sa liig kaya tinarakan ko siya doon ng punyal. Sabay hagis ng bawang at asin sa kanya. Nawalan ng buhay ang aswang at natumba sa lupa. Kita ko naman na umatras ang iba pang mga aswang. Kaya ako na ang sumugod sa mga ito at isa-isang pinatay. Saksi sina Kapitan sa nagawa ko. Kaya nang magtagumpay akong mapatay silang lahat, ay labis ang saya ng mga ito. Ang tapang mo talaga, iho. Sinasabi ko na nga na, ikaw lang ang katapat nila. Isa kang bayani ng lugar na ito. Kayo po ang gumawa ng paraan para makilala ang mga aswang. Kung hindi dahil sa inyo, hanggang ngayon hindi pa rin natin sila nakilala. Paano po ninyo nakilala ang mga aswang, Kapitan? Si Rena, ang inutusan ko na magmanman dito sa bayan. Ang anak ko ang nakaalam na dito pala nagtatago ang mga aswang. Nakita ko sila nag-imang anyo kanina kaya kaagad akong umuwi at pinaalam ko kay Papa. Kaagad silang rumisponde dito para tuluyan ng mahuli ang mga aswang na yan. Simula ngayon, matatahimik na ang lugar natin. Wala nang mapeperwisyo at wala nang bata na mawawala. Isa kang hulog ng Diyos sa amin, Ryan. Paano kung may iba pa palang aswang na nakatira dito sa atin? Dapat gabi-gabi may magmamanman pa rin para masigurado ang seguridad ng mga tao. Iyon ang plano ko. Hindi kami titigil sa pagresponde dito para maprotektahan kayong lahat. Nasisiguro ko na wala ng aswang pa ang maglalakas loob na manggulo sa lugar natin. Hindi natin mauubos na patayin yung mga aswang na yan kung hindi dahil dyan, kay Ryan. Ay, bilang pasasalamat sa'yo, payag na akong makipagkita ka kay Rhea. Pero isang araw lang. Talaga po? Maraming salamat po. Kaya mo siguro pinatay mga aswang para magpakitang gilas kay Rhea, no? Hindi ha. Kahit wala si Rhea dito, papatayin ko pa rin ang mga aswang na yun. Nakita kong napayo ko si Rhea dahil sa panunukso ni Rena. Nang matapos naming tugisin ng mga aswang ay umuwi na ako sa bahay. Kinaumagahan, kagaya ng pinag-usapan namin ni Rhea, sinamahan ko siya na kumuha sa palengke ng baboy na in-order ng nanay niya. Maraming tao ang nagpapasalamat sa akin dahil sa ginawa kong pagpatay sa mga aswang. Buhat-buhat ko ang 10 kilong baboy na kinuha namin ni Rhea sa palengke. Nang mapadaan kami sa kagubatan, pinalapag niya yun sa akin sa lupa at binuksan. Hindi ko alam kung anong plano niya, kaya hinalaan ko na lang siya. May dala akong kalamansi dito. Kagaya ng sabi mo, para malaman kung tunay na baboy ba talaga to o parte to ng katawan ng tao. Nagdududa ka rin ba sa nanay mo? Oo eh. Ewan ko ba? Pero nung nakaraang gabi, nakita ko siyang lumabas ng bahay. May 1 oras din bago siya nakauwi. Baka nga totoong sinabi mo sa akin na may kinalaman si nanay sa pananakit ng tiyan ko. Pero kagabi, nahuli na natin ang mga aswang. Kaya ko lang naman naisip na ang nanay mo ang gumagawa nun sa'yo dahil hindi ka naman nakikikain sa ibang bahay, hindi ba? Tsaka, ang nanay mo rin ang nagluluto ng mga pagkain nyo. Tama ka, Ryan. Kaya nga nagdududa na rin ako kay nanay dahil luto lang naman niya ang kinakain ko eh.
Ito nga pala yung kalamansi. Ikaw na yung pumiga dyan sa mga hilaw na baboy na dala natin. Sige. Akmang pipigaan ko na sana ang baboy nang marinig ko ang boses ni Aling Maricar na sumisigaw, kaya mabilis kong tinago ang kalamansi. Ano ba namang ginagawa niyong dalawa, ha? Tapusin mo muna kasi ang inuutos ko sa'yo, Rhea, bago ka makipag-usap sa lalaking yan. Pasensya na ho, mabigat ho kasi kaya nagpahinga kami saglit lang. Bilisan niyo na at nagugutom na ako. Ihatid niyo na yan sa bahay para magluto na. Oh, ikaw Ryan, sa bahay ka na maghapunan mamaya, ha? Ha? Hindi na po. Nakakahiya naman. Alam ko na gusto mo itong anak ko. Kaya nga gusto ko rin na makilala ka pa ng husto. Bakit mo kayo nakabihis? Saan po kayo galing? Pinatawag ako ni Kapitan. May pinag-usapan lang kami na importante. Tsaka si Rena, nandun sa bahay, nihintay ka. Halika na. Rhea, hiyatin na natin to sa bahay ninyo. Sige ho. Mauna na kayo at susunod ako sa likuran nyo. Kayo na lang po ang mauna. Kasi mabagal ako maglakad. Baka magalit pa po kayo. Ay, o sige na nga. Naunang naglakad si Aling Maricar sa amin. Nagkatinginan kami ni Rhea at bakas sa mukha niya ang kaba. Buti na lang hindi niya nakita. Kaya nga eh. Hindi ko inaasahan na darating siya para sunduin ka. Madalas ba siya sa inyo? Medyo. Pumupunta siya sa akin para kumustahin ako sa pambubugbog ni nanay. Matagal na kasi kaming magkaibigan ni Rene. Bata pa lang siya, siya na yung kakampi ko lalo na pag sinasaktan ako ni nanay. Mukhang mabait naman si Aling Maricar sa kanya, no? Oo. Natatakot din naman kasi nanay na pagalitan ni Kapitan pag inaway niya yung si Rena. Nga pala, balita ko may sikretong batis daw dito sa baryo. Pwede mo ba akong igala doon? Ay naku, delikado pumunta sa batis, no? Ayon sa mga matatanda dito, may mga nakatirang maligno doon. Kaya hindi nga kami pumupunta eh. Dati nga na palagi pang may pumupunta doon, nalulunod sila sa ilog. Ah, ganun ba? Hindi naman tayo maliligo doon. Gusto ko lang na makita kung gaano kaganda ang batis. Paano kung may mangyaring masama sa atin doon? Hindi naman kita pababayaan, Rhea. Oh, sige. May tiwala naman ako sa'yo at mukhang kaya mo namang pigilan yung mga maligno dun. Pagkatapos naming maihatid ang mga baboy na yon ay kaagad na kaming umalis para pumunta sa batis. Niyaya pa namin si Rena at kahit takot na takot ito, sumama pa rin naman siya. Mga kalahating oras ang nilakad namin bago kami nakarating doon. Napamangha ako sa ganda ng batis. Maraming mga paru-paro, sobrang linaw ng tubig. Wala akong naramdamang kakaiba sa tubig. Kundi, napansin ko ang isang malaking puno sa gilid ng batis. Kung di ako nagkakamali, isang kapre ang nakatira doon. Isang malakas at malamig na hangin ang humampas sa akin. May napansin akong 3 diwatang babae na nakalitaw sa tubig. Ramdam ko na hindi sila masasama. Sa tingin ko, kaya may namamatay sa batis na ito dahil sa itim na nilalang nakatira sa puno. Hindi yata magandang ideya na sumama ako dito eh. Baka mamaya magsilabasan yung mga diwata dyan sa tubig at ilublog tayo. Bumalik na lang kasi tayo. Natakot na nga rin ako eh. Hindi masama ang mga diwatang nakatira sa tubig. Mga mababait sila. Ang dahilan kung bakit may namamatay dito sa ilog ay dahil sa itim na elementong nakatira sa puno na yan. Nakikita mo ba sila? Ang mga diwata lang ang nakikita ko. Pero ang itim na elemento, hindi. Masyado silang malakas. Baka magalit sila sa atin. Yung itim na elementong sinasabi mo. Tara na, umalis na tayo dito. May anting-anting ako para hindi masaktan ng itim na elemento. Paano naman kami? Wala kaming anting-anting, no? Sayang ang batis na ito. Hindi man lang makakapag-enjoy yung mga taong naliligo dito. Ay, nagsisitayuan yung mga balahibo ko sa takot dahil sa sinasabi mo eh. Kung ayaw niyo pang umalis, ay nako, bahala kayo. Mauna na ako sa inyo. Hoy, magkasabay tayong pumunta dito, kaya sabay din tayong aalis. Ano bang rason at gusto mo makita yung batis na to? Narinig ko lang kay Lola na may magandang batis. Kaya naman gusto ko ring makita. Sige, alis na tayo. Pagkatapos ko makita ang batis, ay may nabuong plano sa isipan ko.
Ngayon na napatay na ang mga aswang, ang susunod kong gagawin ay gumawa ng ritual para tuluyan ng mapalayas ang mga masasamang elemento sa lugar na ito. Kinaumagahan, pumunta si Lola sa palengke. Nang makauwi ito, nasa pintuan pa lang siya ay panay na ang tawag niya sa akin habang humihingal. Mabilis akong lumabas na kwarto ko. Kasama niya si Mang Berting at siya ang nagbitbit sa mga pinamili ni Lola. Ano pong problema? Apo, may nawawalang kalabaw na naman sa bayan. Kala ko ba napatay na ninyo ang mga aswang? Pero bakit hindi pa rin natitigil ang pagnanakaw sa mga hayop? Kaninang umaga, pumunta rin ang kaibigan ko sa bahay. Nawawala rin raw ang alaga niyang baboy. Hindi kaya may natitira pang aswang sa lugar na ito? Imposible naman po yun. Baka hindi na aswang ang nangunguha ng mga alagang hayop ng mga tao. Yun nga rin ang kutob ko eh. Sa oras na may mahuli lang talaga akong magnanakaw, tatagain ko siya sa leeg. Parang hindi na talaga matatapos ang problema natin sa lugar na ito. Maraming mga salot. Matatapos rin po ito, Mang Berting. Hindi magtatagal. Makikilala rin natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito. Simula mamayang gabi, sikreto na akong iikot sa baryo. Kailangan ko itong gawin para matapos na ang problema na ito. Hindi ako papayag, Apo. Alam ko na malakas ka, pero sobrang delikado kapag mag-isa ka lang. Alam mo ba na marami ang nagsasabi na tuwing gabi may mga masasamang elementong lumalabas? Paano ko magkakasabay silang lumabas sa mga aswang? Makakaya mo ba sila? Hindi naman po ako natatakot sa mga elemento. Kayang-kaya ko silang ubusin ng buhay-la. At nakahanda na rin ang mga gagamitin ko sa pagritual para mapalaya sa mga elemento dito sa lugar. Sasamahan kita, Ryan. Hindi na po kailangan, Mang Berting. Pero Lola, may hihilingin lang sana akong pabor sa inyo. Ano yon? Sabihin mo lang. Kailangan ko po ng isang kambing na alaga ninyo. Kailangan ko po yun para gawing pain. Nang sa ganon, ay mahuli ko sa akto ang mga magnanakaw. Ano? Opo, huwag kang mag-alala. Ibibili kita ng maraming kambing kapag matapos na ito. Ay, o sige. Yung lalaking kambing na lang yung kunin mo, ha? Mag-iingat ka sa plano mo, iho. Nag-aalala rin ako sa'yo eh. Hindi ka pwedeng mamatay sa lugar na to. Kagaya ng iba pang manggagamot na dumaan dito sa amin. Lahat sila namatay. Napangiti na lang ako sa pag-aalala ni Mang Berting sa akin. Nang sumapit na ang dilim, ay kaagad kong pinakawalan ang kambing sa aming bakuran. Nagtago rin ako ng maigi para walang makakita sa akin. Ngunit ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin dumarating ang mga magnanakaw. Nahiga ako sa damuhan at pumikit. Pero biglang narinig ko ang malakas na tili ng kambing. Dahan-dahan akong bumangon at gumapang patungo sa kinaroroonan ng kambing. May 2 lalaki at 2 babae akong nakita. Lahat sila ay nakatakip ang mga mukha. Kaya hindi ko makilala. Hinuli nila ang kambing at ipinasok sa loob ng sako. Kinuha ko ang punyal at akma ko na silang susugurin, pero napatigil ako nang tanggalin nila ang kanilang mga takip. Si Aling Maricar at Kapitan Marco ang nakita ko. Kasama rin nila si Rena, pero ang isang lalaki ay hindi ko kilala. Kalain mo yun, may makikita na naman tayong kambing ngayon. Kaya nga nakalimutan nata ng matandang yon na ipasok sa kulungan itong kambing niya. Agtaba pa naman, Matutuwa naman itong pinuno natin. Hinaan nyo lang ang boses ninyo para marinig nila tayo. Lalo na ang kanyang apo. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Hanggang kailan na hindi tayo mabubuko ng apo ni Aling Dina? Kailangan ko lang gawin ay hayaan si Rhea na makipagkita sa kanya para magulo ng anak ko ang isip niya. Kaya ba yun ang dahilan kung bakit hindi mo na sinasaktan si Rhea? Kailangan nating mag-ingat sa lalaking yon. Hindi siya ordinaryong manggagamot lang. Malakas siya. Hindi naman sana magkakaganito ang lahat kung hindi mo pinakailaman si Rhea. Ikaw ang nag-utos sa akin ay ang gawin si Rhea, di ba? Para maging kagaya rin natin siya. Hindi ko naman nakalain na may dumating dito sa atin na tagapagligtas niya.
palpak pa rin ang plano mo. Huwag na tayong magsisihan pa. Gayong hindi na natin mayanggaw si Rhea. Kailangan natin siyang ialay sa ating pinuno para matupad na ang mga plano natin. Yan ay kung papayag si Aling Maricar na ialay si Rhea. Wala akong pakialam sa babaeng yon. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng kapangyarihan at walang kamatayan. Handa akong ipagpalit si Rhea sa mga bagay na yon. Alam nating pareho na mahirap gawin yon, lalo na at nakapaligid kay Rhea ang lalaking manggagamot. Ako nang bahala sa lalaking yon. Si Rhea ang uutusan ko na kumilos para sa atin. Hindi mo na kayang utusan ng anak mo. Malakas na ang loob niyan ngayon dahil sa Ryan na yun. Kapag hindi niya ako sinunod, puputulan ko na siya ng dila. Halina kayo. Kailangan na nating dalhin sa pinuno ang kambing para may ialay tayo sa kanya ngayong gabi. Kaagad naman nilang binuhat ang kambing. Palihim ko silang sinundan at dinala nila ito sa gitna ng kagubatan. Malayo-layo rin ang nilakad ko habang nakasunod sa kanila. Nagulat ako nang tumigil ang mga ito sa harap ng kuweba. Hindi ko alam ang tungkol sa kuwebang ito. May isang mataas at malaking puno doon sa tabi ng kuweba. Inilapag nila ang kambing sa lupa. Pagkatapos, lumuhod si Kapitan Marco sa harap ng malaking puno habang ginigilitan ang lieg ng kambing. Biglang may nakita akong isang nilalang mula sa puno. Itim na nilalang at namumula ang mga mata nito. Tsaka may 2 sungay ito sa ulo. Nagpakita lang ito at kaagad ring nawala. Marami pa palang mga kasamahan doon si Kapitan at lahat ay nanggaling sa loob ng kuweba. Pinuno, tanggapin mo itong kambing. Naalay namin sa iyo ngayong gabi. Bukas ng gabi, isang malaking hayop na naman ang dadalhin ko dito para siguradong mabusog kayo. Pa, mukhang hindi nagustuhan ng pinuno ang alay natin ngayong gabi ah. Baka gusto niya ng tao naman ang ialay natin. Mahirap na ang kumuha ng mga bata ngayon. Siguradong magdududa si Ryan sa atin kapag may nawala pang bata. Di sabihin na lang natin na hindi nauubos ang mga aswang. Kung hindi lang sana umaklas ang mga yon sa pamumuno mo, hindi naman sila mamamatay eh. Dapat lang silang mamatay. Ang lakas ng loob nilang umaklas. Kaya mas mabuti pang ibaon na lang sila sa hukay. Mga traidor sila. Ano bang dapat nating gawin para ibigay na ng pinuno ang hiling natin? Bukas ng gabi, iaalay natin si Rhea. At itong kambing na ito, dalhin niyo sa loob ng kuweba para makain natin. Pumasok na sila sa loob ng kuweba, kaya sumunod ako ng dahan-dahan. Pagkapasok ko pa lang, nalanghap ko na ang masangsang na amoy. Sobrang baho, kaya hindi kinaya ng sikmura ko at napaduwal ako. Nakita ko ang pagpapalit-anyo nilang lahat para maging isang ganap na aswang. Gusto ko na silang tugisin, pero kailangang makita ni Rhea ang lugar na to at ang nanay niya. Patakbo akong umalis sa kuweba at pinuntahan si Rhea sa kanilang bahay. Ilang beses ko siyang tinawag at lumabas naman ito. Nakita ko siyang may hawak na patalim. Rhea, kailangan mo sumama sa akin. Hinihintay ko pa si nanay. Kailangan nang matapos to. Alam ko na kung anong totoo niyang pagkatao. Ano? Alam mo ng aswang ang nanay mo? Oo. Kahapon ko pa nalaman dahil naabutan ko siyang may kinakain dito sa bahay. Nang tingnan ko, katawan ng tao yung kinakain niya. Tinakot niya ako kaya hindi ko sinabi sa'yo. Anong balak mo? Gusto ko siyang patayin. Marami na siyang naperwisyo kaya kailangan ko siyang mapatay. Sirena, siya ang sumubok na yang gawin ka. Ang babaeng nakita ko na kumakain ng baboy ni Mang Berting ay si Rhea. At ang lalaking aswang naman na sumugod sa akin sa bahay ay walang iba kundi si Kapitan. Mga aswang sila, Rhea. Ano? Sigurado ka ba sa mga pinagsasabi mo? Oo. Kaya ako nandito
para dalhin ka sa kuweba. Nang sa ganun makita mo na aswang ang nanay mo. Kuweba? Saan kuweba? Basta, sumama ka sa akin para ikaw mismo makakita. Sige, tara na. Kailangan natin silang maabutan para mapatay ang mga lintik na yun. Muli akong bumalik sa kuweba kasama si Rhea. Halos hindi rin inakala ni Rhea na may sikretong kuweba sa lugar na ito. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob at nagkakasiyahan silang lahat habang kumakain. Nakita namin na may ulo ng batang babae na nakahain sa mesa. Meron din naman laman loob at iba't ibang parte ng katawan ng tao. Bumalik na din sila sa kanilang tunay na anyo bilang tao. Diyos ko, mga hayop talaga sila. Handa ka na bang kalabanin ng mga aswang na yon? Oo, basta ako ang papatay kay nanay. Sisingilin ko siya sa lahat ng mga pananakit na ginawa niya sa akin. Lumabas kami sa aming pinagtataguan at matapang na tinawag ni Rhea ang kanyang ina. Nay! Tama ng kain! Harapin mo ko. Bakit ka nandito? At sino kasama mo? Hindi. Ryan, ikaw ang nagdala kay Rhea dito? Ako nga po. Kahit papano'y gumana ang plano ko na gawin pain ng kambing ni Lola. Ngayon, nabuko ko na ang tunay na pagkatao ninyo. Ang akala ko, isa kang bayani, Kapitan. Dahil tinugis mo ang mga aswang. Yung pala'y kaya mo sila pinapatay. Dahil umaklas sila sa pamumuno mo. At ano ang gusto mong patunayan? Na kaya mo rin akong patayin kagaya nila? Mas malakas at makapangyarihan ako sa kanila. Hayop ka, Rena! Ikaw pala ang gustong mangyanggaw sa akin. Kasabot ko ang nanay mo, no? Tsaka ayaw mo bang maging katulad namin? Hindi ka nabubugbugin ng nanay mo pag naging aswang ka na. Hayop kang lalaki ka. Dinala mo pa talaga dito ang anak ko. Magbabayad ka sa ginawa mo. Ikaw ang magbabayad sa lahat ng ginawa mo sa akin, Nay. Tinuring kitang ina. Kahit sinasaktan mo ko, mahal pa din kita pero ni minsan hindi ko naranasan na minahal mo ko. Tumigil ka sa pagdadrama mo, walang pakialam sa'yo. Kung ganun, mas mabuti pang mamatay ka na. Mabilis na nagpalit anyo si Aling Maricar. Ganun din ang ginawa ni na Kapitan at Rhea, pati pa ng ibang naroroon. Lahat sila ay tinubuan ng pakpak, pangil at humaba ang mga kuko. Nanlilisik rin ang kanilang mga mata at namumula. Inatake nila ako, kaya mabilis kong kinuha ang punyal ko. Bawat atake nila ay mabilis akong nakakailag. Isa-isa ko silang sinabuyan ng asin at bawang. Kaya nanghihina sila sa tuwing matatamaan. Nang makita ko silang nanghihina, wala na akong sinayang na oras. Sinaksak ko ang mga ito ng aking punyal. Kaya ang bawat namamatay na mga aswang ay naglalaho na parang bula. Hanggang sa sina Kapitan, Rhea at Aling Maricar na lang ang natira. Lintik ka talagang manggagamot ka! Inubos mo ang mga alagad ko! Kailangan yung maubos para mawala na ang mga salot sa lugar na ito! Ako ang unang harapin mo, Ryan. Walang hiya ka talaga eh. Ikaw ang walang hiya. Paniwalang-paniwala naman ang mga tao sa kabaitan ninyo. Pero niloloko nyo lang pala sila. Kaya ang dapat sa inyo ay mamatay! Inuna kong sugurin si Rhea. Nakailag ito nang saksakin ko siya ng punyal. Mabilis ko siyang sinabuyan ng asin at bawang at kagaya ng iba ay nanghina rin siya. Sinaksak ko siya agad ng punyal sa likod. Nakita ko pa ang sugat doon ni Rhea na tinaga ni Mang Berting nung nakaraang linggo. Nang mapatay ko na si Rhea, ay sumugod naman sa akin ang kanyang ama. Pero kagaya ng ibang aswang, mabilis ko siyang napatay nang matamahan ito ng punyal sa dibdib. Napatingin ako kay Rhea
at hawak niya ang kanyang ina sa liig. Nakita kong may sugat si Rhea sa kanyang balat. Tawarin mo ko, Nay. Pero kailangan niyong mamatay. Pagkatapos ay ginilitan ni Rhea ng itak ang liig ni Aling Maricar. Nang matapos kaming makipaglaban, isinagawa ko ang aking ritual laban sa mga elemento at umalis kami sa kuweba at ibinalita kay Lola at Mang Berting ang mga nangyari. Buti na lang at ligtas kayong dalawa. Hindi ko talaga lubos maisip na aswang si Kap at si Maricar. Simula ngayon, wala na kayong dapat ipag-alala. Wala nang manggugulo dito. Wala nang aswang at mga elemento. Salamat ulit at dumating ka dito sa amin, Ryan. Kinaumagahan, may dumating na mga pulis para puntahan ang kuweba para makita ang labi ng mga batang nawawala. Sinabi rin namin sa kanila na ang mga aswang na napatay namin ay naglaho. Nagdesisyon akong bumalik sa Maynila at ngayon ay hindi na ako nag-iisa. Kasama ko na si Rhea, ang magiging partner ko habang buhay. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Miss Soledad. Binabati ko rin po si Miss Clar at Sir Jay. At congratulations po sa mga channels ninyo. Lola naman, oh. Ako ito si Ryan.